What's up mga boss? Hindi muna tayo magbibigay ng intro ngayon sa ating vlog kasi nakakalungkot. At meron nangyari na bad news sa ating mga alagang mga isda dito sa ating fish farm. So ipapasilip ko sa inyo kung ano yung mga nangyari dito sa ating mga fish farm ngayon. At sobrang nakakalungkot talaga. So ano pang inaantay natin mga boss, at ipapasilip ko na sa inyo at isasabihin ko sa inyo kung ano yung mga nangyari dito na bad news. Mga boss, ito po yung mga nangyari sa ating mga alagang mga isda. Marami po tayong mga alagang mga isda ang mga namatay. So ang ginagawa po na natin ngayon is ito, kinukuha natin yung mga ibang nakasurvive, tapos nilalagay natin dito. Bali, ang ginagawa ko na lang dito, ang ginagawa namin dito ni Asol is pinagsama-sama na namin yung mga natira. At siguro ang mangyayari nito is magiging chops na lang sila, kasi bibinta na lang namin sila ng naka-chops. Wala tayong magagawa, kaya ganito talaga nangyari. Hindi naman natin kagustuhan eh. Pero ang nangyari talaga kasi dito, ito si Asol lang may salarin. Si Asol lang pinakisuyo ko kasi sa kanya is pakainin tong itong mga rabbit natin. Sabi ko sa kanya, yung rabbit lang natin yung pakainin niya at painumin niya. Bali isang araw kasi tayong nawala at may pinuntahan tayo. Kaso hindi lang rabbit yung pinakain niya, pati yung mga isda natin. So bali ang nangyari kasi dito sa natin, sa mga alaga natin mga isda, is napakain niya, nasubrahan sa pakain, nag-overfeeding po siya. Ang nangyari kasi dito, lahat ng mga nandito natin, lahat ng ref tub natin, banyera natin, pati yung mga aquarium tank natin, kahit yung mga dito is talagang halos na wash out po. Konti na lang po yung natira. Estimated na halaga na namatay sa atin is nasa worth of 20,000 at hindi na bababa doon sa 20,000 at may posibilidad pa na umangat pa doon sa halagang 20,000 mga boss. Yun po yung estimated na nawala sa atin ngayon, kasi karamihan na mga namatay is mga breeder natin. So yung mga breeder kasi natin, yung iba kasi is hindi na tayo makapag-produce kasi ultimong yung mga breeder yung mga namatay po sa atin. At hindi lang po yun, ilang buwan po kasi nating inantay na magkaroon ng mga fry. Nagkaroon na naman ng mga fry at naging juby na sila, ay naantay na lang natin yung paglaki nila. Pero ayun, tinamaan, namatay sila. Bali yung mga natitira dito is yun na lang po yung pipilitin natin na palakihin at gawing i-breed na lang natin ulit. At sana ulit tayo, makabawi-bawi ulit tayo sa mga susunod. Pero for sure matagal pa to, talaga matagal. So katulad nito, ang gagawin na lang ni Asol is bali ang agang nagpunta ni Asol dito kasi sabi nga niya, siyempre siguro nakukonsensya din, siguro nagigilty kasi siya yung siya yung salarin. So ayan, tinapon na lang namin lahat ng mga laman niya. Ayan. Tapos sa mangyayari na lang dito is hugasan na lang para mapaglagyan na lang siguro ulit ng iba. Hindi ko alam kasi kung ano pa ilalagay ko dito kasi marami naman kasi talaga tayong namatay na mga strain ng gapi. So siguro baka halaman na lang muna siguro ang ilagay natin dyan. As dito for sure meron pa siguro marami pang mga naiwan dito siguro. Madami pa, buhay lahat. Medyo okay pa. Ito yung isa na nakakalungkot. Bali ang nangyari dito, yung mga cobra blacktail natin na butterfly
kahit ni isa walang walang nabuhay. Yun pa naman yung isang pinakamaganda nating cobra butterfly tail. Kuya, ang dami ng ulam. Sa baba. So may mga naiwan pa dito. Yan. Saan nilalagay ito, kuya? Dito mo nilalagay. Sa pangalawa. May Dito. Ito to. Dito. Dito. Ito. Oo. Yung cobra black tail. Mm. Wag yan ang gamitin mo. Ito, ang isa. Kunin ko. Dahan-dahanin mo lang yung pagkuha para yung mga ano. Yan. Totoo, azul. Yan, dyan mo nilagay. Sana lang. Sana makabangon tayo ulit. At sabi ko pa naman, marami pa naman ako mga plano dito na makagawa sana ng ng kahit man lang fish pond, paglalagyan ng mga koi fish natin, kasi may mga paparating sana tayo mga koi fish natin, pero siguro wag muna tayong kumuha ng mga koi fish natin, yung mga imported na Japanese koi, at ayusin na lang muna natin itong mga nandito. Pero sigurado ako matatagalan pa ulit bago makarecover tayo dito, kasi talaga nakakapanlumo, nakakalungkot, nakakapanghinayang at nakakapanlambot ng tuhod yung nangyari sa atin. Ito yung pinakamalaking dagok sa mga fish keeper na tulad natin, tulad ko. Ito yun, yung mamatayan tayo ng maraming mga isda, lalong lalo na sa mga strain natin na mga magaganda. So wala tayong magagawa kundi magdasal at sana pagbigyan tayo ng Panginoon para makabangon muli. Yung mga glutitra natin dito, ayan, na-wash out din. Nawala na yung mga glutitra natin dito. Ay. Tapos check din natin tong HBRRT natin. Meron pa naman, magbawas na lang ng tubig. Halos 100% siguro, kahit mga 80% to 90% na tubig matatanggal natin, tapos papalitan na lang natin. Kasi yung amoy talaga sobrang baho. Yung amoy po niya parang imbornal. Ganun kaya talagang masasabi natin na alanganin talaga mabubuhay yung mga isda. Okay lang sana kung running water to kaso hindi stock water naman kasi yung nangyayari dito sa atin. So tatanggalin lang natin yung mga laman nito, yung mga nabulok na pagkain. Yan katulad nito, yan. Yan, namatay na isda Ayan. So ayan mga boss, kung makikita nyo, nung nakaraang mga araw kasi na nagtanggal ako ng mga pati ng mga isda, nakasama ko si Azul Kent pero nung sumunod na araw, ayun, mas madami pa pala yung mga namatay sa atin, at hindi lang yun, nagdoble pa. So kung nakikita nyo itong mga to, bakante na itong mga to. Ayan, bakante na. Ito mga bakante na rin. At bakante na rin itong mga to, lalo na to, bakante na rin. Ito wala na rin. Tinignan ko na rin kanina, wala na rin. Tapos ito, wala na rin mga laman yan. Tapos yung mga yan, bakante na rin. Ito, wala na rin. So ang gagawin ko na lang dito is siguro katulad dito, magtatanggal na rin ako dito ng tubig. Lilinisan na lang natin siguro to. Kasi tapos dito sa metal yellow pingo natin, wala na rin. So ang mangyayari dito,
mga boss is back to zero na naman tayo. Kasi estimated na nawawala sa akin, nasa umabot na ng 20k yung halaga ng mga isda natin na namatay. At hindi lang yan, meron pa nga dito mga nabakante natin. Ito bakante na rin to, namatay lahat ng mga glutitra natin. Ito bakante na rin to. Bakante na rin to. Sa baba mga bakante na rin yan. So marami talaga mga nawala sa ating mga strain ng gapi. So ilang gabi ko na rin pinag-isipan to. Sabi ko kung itutuloy ko pa ba itong pagpifish farming natin. Kaso sabi ko nga kasi ilang gabi na rin ako hindi nakakatulog. Sabi ko meron pa naman mga natira. Subukan na lang natin na ulit magkaroon ng breeder at padamihin na lang natin ulit. Pero sa totoo lang, yung sinasabi ko dati na hindi tayo papa-stress sa mga alaga nating mga isda, nangyayari na sa akin ngayon. Ito yung pinaka number 1 na bali ito yung pinaka number 1 na pinaka worst na pinakamasakit na nangyayari sa mga fish keeper na tulad ko. Yung mamatayan ka ng mga isda, lalo na ganito kadami. So totoo lang mga boss, na wash out po talaga yung natin, yung mga alaga natin mga isda. Kung may mga natitira man dyan, konti na lang yan. Wala tayong mapagkukuhanan ng budget ngayon. So ayan mga boss, kahit ganito man na nalulungkot tayo sa ating mga alaga mga isda, siguro magbibigay na lang po tayo ng mga tips doon sa mga nag-aalaga din ng mga isda, lalo na yung mga fish keeper na baguhan. Uulitin ko, wag po kayo magpapakain ng mga alaga yung mga isda ng sobra-sobra. Dahil ang mangyayari po talaga dyan is makukontaminate yung tubig at magkakaroon ng ammonia. Yung mga alaga magkakaroon ng ammonia yung tubig po nila at magiging poison na po sa kanila yan. Siguro sa isang araw na nagdyan yung mga alaga yung isda, lahat yan mamamatay yan. Kung may makasusurvive man yan, kung hindi nyo pa matatanggal sa isang araw yan, matik yan, mamamatay na rin sa susunod na araw yan. At mas maganda na lang ang gawin nyo dyan is maglagay na lang kayo ng konti-konting pagkain. Kahit ilang beses kayo magpakain sa isang araw, basta konti lang, as in konti lang yung ilalagay nyo. Kasi may kasabihan nga tayo na ang pagsisisi ay nasa bandang huli. Kaya mas maganda, mas maagap, mas mainam na wag na tayo magpakain ng sobra-sobra. Tapos palagi kayo magwa-water change. 70% magtanggal kayo ng tubig, tapos 30% iwanan nyo, saka kayo magdagdag ulit. So ayan mga boss, hanggang dito na lang muli ang ating vlog sa ngayon. At sana sa susunod na vlog natin is kahit pa paano makarecover naman na tayo. So kahit namatayan tayo ng maraming isda at nalugi tayo ng 20k na halaga ng mga alaga nating mga isda, hindi pa rin tayo bibitaw. So kahit na ito yung pinakamasakit ng dagok ng ating buhay sa pag-aalaga natin ng mga isda, tuloy lang ang laban mga ka-fish keeper. So shoutout na lang po kay Jericho Castillo, shoutout po sa iyo na nag-message sa atin at nagpapa-shoutout po siya. Shoutout po sa iyo. So mga boss, sana pakisuportahan po ang ating vlog sa ngayon. At sana sa mga susunod na vlog natin is makikita nyo na nakabangon na tayo muli. Unti-unti, makakabangon tayo muli niyan. Hindi tayo bibitaw. Happy fish out. Bye-bye.